At the end of the day, dahan-dahan tayo sa pagtanggap ng ano-ano mga naririnig natin. Let's have a more critical thinking. Let's develop critical thinking. Hindi porke sinabi mag-move on, let go, move on, follow it like a, gospel. You have to test. You really have to test kung ano yung mga naririnig mo. You really have to have an experiential relevance kung talagang nakaka-apply siya sa buhay. Kung may value talaga siya sa buhay. Ang pina-point out ko lang is that you have to constantly increase your knowledge, and then yung knowledge mo na yun, i-apply mo sa buhay mo, then it becomes wisdom. The more that you have wisdom, the more that you allow yourself to love. Believe it or not, mas madaling mag-love kapag nag-i-increase yung wisdom. When you stop judging. Kasi kapag tumataas yung wisdom mo, stop judging people. Hindi porke matalino ka, may pride, mali na yung next person. The more na tumataas ang wisdom mo, the more that you allow yourself to be in love with the nature of reality, to be in love with people. Hindi magkalaban ng wisdom at saka love. Yun yung palagi ko sinasabi. It's always love and light. Love and light, yung love and light lang ang nature ng reality natin. Our best description of God, or our at least best attempt to describe God, is that He is love and He is wisdom. Religion might say He is a loving God but He is just too, as if opposing polarity yung love at saka justice. Love and wisdom. Love and wisdom. And it's not an opposing polarity. The two are married together. Love and wisdom, the heart and the mind. Kapag nag-meet yung love at saka mind, Trinity happens. So, kailangan maniwala talaga tayo sa pag-ibig kahit na broken hearted. Bago ka maniwala sa pag-ibig, itaas mo muna yung wisdom. Kasi kapag naniwala ka right away sa pag-ibig nang walang wisdom, at pumili ka lang ng isang side, love lang, wisdom lang, doon tayo nagkakaroon ng judgment. The two are inseparable. Ganda nun. So, kailangan pala talaga, hindi lang basta pag-ibig at pagmamahal, kailangan ginagamitan din ng utak at isip.